Itong si Uma at Francen, ngayon lang yata naka-experience nito. Matapos makuha ang hibla, saka ito gagawing tela. Maraming pwedeng gawin sa hibla ng pinya. May barong, pamaypay, papel, at marami pa. Dito sa Labo Camarines Norte at kahit saang parte pa dito sa Camarines Norte, medyo mainit. Kaya buti na lang, meron kami pamaypay. Ito rin po ay gawa sa pinya, di ba? Yes. Ayan. Kasama po natin ngayon si Mang Temi. Ano po ba yung mga nagagawang produkto sa ganitong uri ng tela? Sa ngayon po, yung mga produkto na nagagawa namin dito sa pineapple float, sa pineapple fiber, meron kaming yung hawak nyo, yung pamaypay, abanico, meron kaming paper pouch dyan, merong mga yung tablecloth, may table runner, at ang pinaka-special po namin yung pinya cloth na barong. Magkano naman po ang bentahan natin sa market? Sa ngayon ho, yung benta namin ng tela, kung tela lang yung bibili nila dito sa amin, mura lang po, 2,800 lang po yung per cut. 2,800 lang pala. Gano'n po kalaki yun? 4 yards na po yan. 4 yards na po. Pero Isang barong na po yan na yung long sleeve. isang barong na long sleeve na 2,800. Yes, ma'am. May kamahalan din po ng konti, pero ang kanya naman durability, Yes, ma'am. wala kang masasabi, di ba? Ang isa po kasi itinaas ng presyo niyan kasi puro gawa sa kamay yan. Walang machine na dumaan talaga diyan. Hindi puro sa Kitang-kita kamay. po natin. Kita po natin yung mga naghahabi natin. Puro kamay siya, yung may shattles yung maliit. Ang pinakamahirap po kasi dito yung pagdudugtog ng fiber. Ay, pagdudugtong ng fiber. Maliban po sa barong, ano po ba yung mga bestseller natin pagdating sa pineapple fiber? Sa ngayon po kasi, medyo mainit yung panahon, yung kahawak niya, medyo maganda yung market niyan. Maganda yung market nito. Meron ako nakita dito na... Yan po yung mga gawa pa rin namin na yung gawa sa fiber ng pinya, yung mga handmade paper na kung saan po isa ito doon sa pinakamagandang gamitin doon sa mga invitation card. Oo, totoo yan. At isa rin ho ito sa mga pinakamahal. Kasi minsan kapag naghahanap ako ng invitation, sinasabi nila basta gawa sa pineapple, medyo may kamahalan ako. Magkano naman po ang bentahan nyo dito? Yung isang piraso po nito, yung 18 by 24 inches po yan, yung cartolina size. Nabibenta lang po namin yan ng 26 pesos per piece. 26 pesos. Ito yung terno na syempre usong-uso sa mga Pinay, di ba? Mga conservative Pinays. Ito po yung mga sinusuot ni Imelda. Tama po ba ako? Ni Maria Clara, ito po yung sinusuot niya. Magkano naman po ito? Yan po, nagbibenta namin ng 9,600. 9,600. Pero trivia lamang po, hindi lamang po ganito ang kulay ng pineapple fiber. Meron ako nakitang terno doon na blue. Blue. Terno. Wala po tayo. Meron po tayo ngayon yung painted lang siya. Wow. Yan, wala siyang terma. Pantaas lang siya. Pantaas lang talaga siya. Magkano naman Nagtatry to? na rin kami ng 4,500. Mas mura to kasi Mas walang mura kasi padam. mas- Ano na po yung pinakamahal na nagawa nyo? Yun po? Meron pinakamahalaw namin nagawa yung tablecloth. Tablecloth mas Worth mahal. 15,000 siya. Mas mahal pala ang tablecloth kaysa sa damit. Kaya naman after namin sa Pinya Weaving, go naman kami sa Pineapple Expo o Pinyasan Festival na taon-taong dinaraos dito sa Daet. Dito makikita ang hilera ang mga produktong galing sa pinya. Pero dito na makikita ang galing namin sa kanilang hamon, ang pagbabalat ng pinya. Pero bago ito, pagbubukas muna ng pili ang unang hamon. Since lalaki ang nagdemo kanina, mga lalaki din ang maghahamon sa mga taga-diet. Walang iba kundi si... Wait lang. Why don't you try? Kasi wala pang babae, di ba? Pag nag-try natin yung babae, mas maganda. You will be the first babae na magbabalat ng pili. Pili? Yeah. Pili. Ito po Kakaiba yun. tinatawag ng Pili challenge. pagdilad.
Pagdilat. Pagdilat. Go, cat, cat, go. Ganyan. Yeah. Dapat din 20 seconds paramihan ng mabubuksang pili at pinaka-importante 20 seconds, ay hindi 20 daw- seconds? Oo. At importante ay hindi masisira yung nasa loob. Hindi mahati. Yeah, hindi, yeah. Yeah. Is it hard ba? Hindi. It is. Hindi. Mabilis Yeah, I know. Ayan, di ba? Okay, so mauna na. Sino gusto nyo unahin natin, Mayor? Si Francen? Francine. Francen Pahablo. Kung nakadalawa si Francine, kilala niyo naman si Uma. Ako yung first sa payabang, bago kay Jason. Oh well, sorry, si Jason ang una. Siguro makasabbo ako eh. Hindi 20, you know. Tingnan natin. Let us see. At ang pinaka-highlight sa hamon, ang pagbabalat na ng pinya, na kapwa wala kaming alam kung paano ang tama. At ito ang hamon sa amin ng mga taga-diet, ang magbalat ng pinya. Sino po kaya ang mauuna sa aming tatlo? Si Francen? Si Uma? O ako? Siyempre, hindi ako. Dapat daw magmukhang ganito eh. Uma, dapat magmukhang ganito. Halatang first time magbalat ng pinya. Etong si Francen, mukhang uubusin ang pinya sa pagbabalat pa lamang. Parang ako. My God, Brad! Asan ang pinya? Wala nang pinya! Brad! Ilang saglit lang, isa sa amin ang magaling. After namin magbalat ng pinya, kinagabihan, mainit kaming tinanggap ng mga daetenyos. Sa kanilang simpleng programa ay malaking tuwa naman ang dinulot nito. Sinong di mai-inlove sa kanta ng batang ito? At sino naman ang hindi matutuwa sa singer na to? Pero ang mas kinatuwa namin ay ang pinya eating contest. Actually, hindi ako kasali dito. Mga boys lang. Actually, pinagbibigyan ko lang ito kalaban ko. Dahil matakaw sa pinya, alam nyo na kung sino ang mananalo. Ayoko ngayon. Gusto ko pa. Will you make me marry and give me some libre pili nuts? Yeah. Oh, thank you! Okay, kiss the bride! Kiss the bride! Kiss the bride! Yay! Sino yung ng piling gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Alam kong di ako magsasawa dahil dito mo naman. Saan pa nga ba pwede magpunta dito sa Daet? Kahit pagod na, wala pa rin kaming sawa sa pag-iikot dito sa Daet at ilang bayan. Katunayan, itong si Francen, alas 6 ng umaga ay naghahanap na ng mabibilhang isda. At kasalukuyan po tayong nasa Mercedes Municipal Fishport. At dito po nagaganap ang kanilang tinatawag na bulong-bulungan. Kaya ano pang hinihintay natin? Makichismis tayo or makipagbulungan para updated tayo. Ito ang bulong-bulungan na para yatang maingay. Anyway, dito binabagsak ang iba't ibang isda na binebenta sa palengke ng Daet. Bakit
bulong-bulungan ang tawag dito? Kasi, pag bibili Sinisigawan ka, nila. ang tao doon sa broker, bubulungan mo. Bubulungan kayo. Kung sino pinakamataas, siyang panalo. So hindi ka tulad sa ibang palengke na nagsisigawan or nag-uusap ng iba naman yun. Dito, pag